Ang kwento ng pagbabagong anyo ng South Korea mula sa isa sa pinakamahirap na bansa hanggang sa isa sa mga pinakamalaking exporter sa buong mundo ay utang nito sa mga nabuong mga pamilyang may mga pinapatakbong conglomerates. Kilala bilang Chaebol ang mga matagal ng mga haligi ng miracle economy ng bansa, kagaya ng LG, Hyundai, SK, Lotte at ang pinakamalaki sa kanilang lahat, ang Samsung. Ang ekonomiya ng South Korea ay tradisyonal na nakabatay sa agrikultura, subalit nakaranas ng napakabilis na industrialisasyon magmula noong unang bahagi ng 1960. Ang chaebol ay naging instrumento sa paghila sa South Korea mula sa estado ng kahirapan pagkatapos ng Korean War. Matapos ang Korean War, ang tulong pang-ekonomiya, lalo na mula sa Estados Unidos, ay mahalaga upang makabawi ang ekonomiya ng bansa. Kasunod nito, binigyan ng prioridad ng pamahalaan ang pag-unlad ng manufacturing na hinihimok ang paglago ng isang export-oriented na industriya. Suportado ng pamahalaan ng South Korea ang mga chaebol mula pa noong unang bahagi ng 1960. Sa paraang ito, marami ang naging pandaigdigang manlalaro, maging mga household name sa bawat hakbang nito. Sa loob ng isang henerasyon lamang, ang South Korea ay lumago mula sa isa sa mga pinakamahirap na bansa sa mundo papunta sa isa sa mga pinakamakapangyarihang pang-industriyang bansa. Sino pa nga ba ang hindi nakarinig ng Samsung Galaxy smartphone o bumili ng isang washing machine mula sa LG o napanood ang mga kotse ng Hyundai na nagmamaneho sa kalsada? Para sa mga kumpanyang na labis na nakaugat sa kulturang Koreano, ang kanilang impluensya ay nadarama sa buong mundo. Ang salitang chaebol ay kombinasyon ng mga salitang Korean na che o kayamanan at bol na ibig sabihin ay clan o clique. Ang mga chaebol ng South Korea ay mga pamilyang nagmamay-ari ng mga negosyo na karaniwang mayroong mga subsidiary sa iba't ibang industriya. Pinangungunahan ng mga chaebol ang ekonomiya ng South Korea at gumagamit ng pambihirang impluensya sa politika ng bansa. Ang mga makapangyarihang taong ito ay may mahalagang papel sa pagbago ng kung ano ang dating isang mapagpakumbabang agrarian market na bansa patungo sa isa sa pinakamalaking ekonomiya ng mundo. Ang pinagmulan ng mga elitistang negosyante ay makikita sa ekonomikong pampulitika noong 1950s. Kakunti lamang ang mga Koreanong nagmamay-ari o namamahala sa mga malalaking korporasyon sa panahong kolonyal ng mga Hapon. Matapos ang pag-alis ng mga Hapon noong 1945, nakuha ng ilang negosyanteng mga Koreano ang mga ari-arian ng ilang mga Japanese firms, mga bilang na lumago bilang chaebol noong 1990s. Pinaniniwalaan ng karamihan na ang mga chaebol ay naimpluwensyahan ng Saibatsu ng Japan na parehong nagbabahagi ng mga kahulugan at Chinese characters. Tulad ng chaebol, ang Saibatsu ay mga makapangyarihang pamilya na may kontroladong mga conglomerates na siyang nagdomina sa ekonomiya ng Japan hanggang sa sila ay binuwag ng Estados Unidos pagkatapos ng World War II. Noong 1953, ang pambansang GDP per capita ng South Korea ay tumayo lamang sa $67. Matapos ang kaguluhan sa politika na sumunod sa pananakop ng mga Hapon at Korean War, ang bansa ay nalugmok sa kahirapan. Ang banta ng North Korea ay totoo. Ang espiyahe sa magkabilang panig ng pasilyo ay karaniwan at ang pamahalaan ng South Korea noong panahong iyon ay walang kakayahan o kaya naman ay ayaw tulungan ang mga mamamayan na makarecover sa kahirapan. Sa pagdating ni General Park Chung-hee na naging kontrobersyal na pinuno ng South Korea na siyang nagsagawa ng isang kudeta at sa pamamagitan ng isang hunta militar ay naging pangulo ng bansa noong 1963. Kasunod ng opisyal na pagkilala sa kanyang rehimen ng Estados Unidos, sinabi ni Park Chung-hee na upang maging isang malakas na bansa ang South Korea, kailangan nito ang isang matibay na ekonomiya. Naglunsad si Park Chung-hee ng isang modernization effort kung saan hinihimok ang isang gabay na kapitalismo na kung saan ang mga napiling kumpanya ng pamahalaan ay nagsasagawa ng mga pangunahing proyekto na kadalasan ay mga suportadong pinansyal na pautang ng pamahalaan.
Bilang bahagi ng export-driven development strategy ni Park Chung-hee, prioridad ng kanyang pamahalaan ang pagpapautang sa mga negosyong may iba't ibang produktong pwedeng i-export, samantalang ang mga lokal na industriya ay pinoprotektahan mula sa mga external competition. Ang pamahalaan ay nagbigay ng malakas na impluensya sa pamamagitan ng isang serye ng 5-year economic plans na sinusulong ang industrialisasyon. Upang makamit ang mga layunin ng mga planong ito, direktang namamagitan sa ekonomiya ang pamahalaan sa pamamagitan ng pag-alok ng matataas na insentibo sa mga negosyo, pagkontrol ng foreign exchange, at pagpapatupad ng lubos na sentralisadong patakaran sa piskal. Tulad ng mga corporate trust ng Estados Unidos noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo, nabuo ang isang relasyon sa pagitan ng gobyerno at ng pribadong sektor na hanggang sa kasalukuyan ay nangyayari pa rin sa politika at ekonomiya ng South Korea. Ginamit ni Park Chung-hee ang iba't ibang paraan kagaya ng panunuyo, pagtakot, pagmanipula, maging mga pagbabanta upang makuha ang kooperasyon ng mga naglalakihang kumpanya. Sa kabilang banda, nag-aalok din naman ang Pangulo ng mga insentibo tulad ng government and foreign loans, relaxed regulations at tax cuts. Sa South Korea, ang pagtaguyod ng mga chaebols ay tinignan bilang isang paraan upang mabilis na masubaybayan ang kaunlaran ng ekonomiya ng bansa. Ang chaebol ay may mahalagang papel sa pagbuo ng mga bagong industriya, merkado at produksyon ng pag-export. Sa paglipas ng panahon, ang impluensya ng mga chaebol ay lumawak sa mga bagong sektor ng industriya at tumapik sa mga kapakipakinabang ng mga dayuhang merkado na nagbibigay ng mas maraming langis para sa makina ng South Korea. Lumago ang mga pag-export mula sa 4% lamang ng GDP noong 1961 hanggang sa higit sa 40% noong 2016 na siyang isa sa pinakamataas na growth rate sa buong mundo. Ang gross domestic products ng South Korea ay lumawak ng higit sa 9% taon-taon sa pagitan ng kalagitnaan ng 1960 at kalagitnaan ng 1990s. Sa kalagitnaan ng 1990s, tinukoy ng mga ekonomista ang South Korea, Hong Kong, Singapore at Taiwan bilang 4 tigers ng Asia dahil sa mabilis nilang nakamit ang mataas na paglago ng ekonomiya at pamantayan ng pamumuhay sa mga pinakamataas sa mundo. Habang naaalis ng South Korea ang milyon-milyon sa kahirapan ay nakahanay din dito ang paglago ng mga chaebol na siyang nakaimplanta sa mga conglomerates sa salaysay ng muling bagong tatag na South Korea. Ang Federation of Korean Industries ay nabuo ng mga chaebols noong 1963 upang maisulong ang kanilang mga interes at suportahan ang mga ambisyon ni Park Chung-hee. Ang federasyon ay kumilos bilang boses ng mga chaebols at ang misyon nito ay upang mataguyod ang koordinasyon ng bawat isa. Kahit na ang impluensya ng federasyong ito ay mahina na, ang chairman ng federation sa isang punto ay tinukoy bilang punong ministro ng ekonomiya para sa press at meron ding malaking kapangyarihang pampolitika. Ang diskarte ni Park Chung-hee ay nakakuha ng malawak na suporta mula sa mga tao. Marami ang tumingin sa pagtaas ng kayamanan sa South Korea ng may pagmamalaki at ang nagtatrabaho para sa mga chaebols ay nangangahulugang nag-aambag sa pambansang kadahilanan. Ito ang engranding salaysay ng mga chaebols. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay ng South Korea. Noong 1996, umabot sa $13,000 ang GDP per capita ng bansa. Ang ganitong klaseng patakaran ng gobyerno ay nagdala din ng mga new blood, kagaya ng pinakasikat na Hyundai na nagsimula bilang isang hindi kaakit-akit na medium firm, ngunit naging isang malakas na chaebol sa panahon ng pagkapangulo ni Park Chung-hee. Ang kilalang founder ng Hyundai na si Chung Ju-young na anak ng isang magsasaka at isang dropout sa elementarya ay may animo ng do or die na naramdaman ni Pangulong Park na kailangan ng South Korea. Ang karismatik na si Chung ay nakakuha ng mga proyekto at nagpakita ng mga kahanghangang gawa na itinuturing ng iba bilang imposible. Sa suporta ni Park, itinayo ng Hyundai ang 400-kilometer long na Gyeongbu Expressway na kumukonekta sa kabisera ng lungsod ng Seoul sa katimugang lungsod ng Busan ng South Korea sa loob lamang ng 2.5 taon. Sa ngayon, merong 45 na mga conglomerates na naaangkop sa tradisyonal na kahulugan ng isang chaebol ayon sa Fair Trade Commission ng Korea. Ang nangungunang 10
ay nagmamay-ari ng higit sa 27% ng lahat ng mga assets ng negosyo sa South Korea. Habang nakatulong ang Chaebol na gawing kwento ng tagumpay ang ekonomiya ng South Korea, maraming politiko at mga namumuhunan ang nagtatalo na ang sistemang Chaebol ay isang relic sa kultura na hindi angkop sa ekonomiya ng isang 21st century economy. Ang mga ordinaryong mamamayan ng South Korea ay patuloy na kwekwestiyon ang pagsasama-sama ng yaman sa ilang bilang lamang ng mga pamilya at ang nakapangingilabot na epekto nito sa mga maliliit na negosyo at startup.